ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Handa ka bang akuin ang responsibilidad na hindi naman sa'yo? Kung kapalit naman noon ay magagawa kang mahalin ng taong mahal mo. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. 26 years old, tiga Bicol at isang certified na avid listener ng inyong programa. Sumulat ako para ibahagi ang ilang parte ng buhay ko na alam kong kapupulutan ng aral ng libu-libong kabarangay nating nakikinig ngayon. Papadudot, high school pa lamang ako ay nagbabanat na ako ng buto. Panganay kasi ako sa 4 na magkakapatid. Wala na akong nanay at ang tatay ko naman ay extra lamang sa pagtatrabaho sa may katayan ng baboy. Isa siya sa mga kumakatay doon at nagbebenta ng mga karne. Ako naman bilang panganay ay pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kapag wala kaming pasok sa eskwela ay nasa palengke ako at nagtitinda ng gulay. Kapag hindi naman araw ng palengke, naglalako ako ng mga kakanin at iba pang mga merienda sa mga kapitbahay. Papadudot, pahinto-hinto rin ako sa pag-aaral noon, kaya 18 years old na ako nang nakagraduate ng high school. Doon lang din ako pinayagan ni tatay na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Nakitira ako sa tiyahing kong masungit at nagtatrabaho rin bilang bantay sa karinderya niya. At dahil sa bahay niya rin ako tumutuloy, araw-araw ko rin yung nililinis. Nakakapagod ang naging trabaho ko sa kanya pero napakaliit naman ng sweldo na ibinibigay niya sa akin. Kaya naman, makalipat ng trabaho ang gusto ko. Nangyari yon sa isang cafeteria na may malaking sweldo. At umupa na lamang ako ng isang maliit na kwarto na para sa sarili ko. Papadudot nang makapagtrabaho ako sa cafeteria na yon. Kahit papaano ay malaki na ang pera na naipapadala ko sa bahay namin sa probinsya. Kaya naman mas pinagbuti ko pa ang pagtatrabaho ko. Ayoko ng kahit na anong distractions, lalo na kung tungkol sa love life. Para sa akin kasi ay panggulo lamang ang pakikipagrelasyon sa mga plano ko sa buhay. Ayoko munang mag-commit sa love hanggat hindi pa ayos ang lahat sa buhay ko. Hanggat hindi ko pa natutupad ang pangako at pangarap ko para sa pamilya ko at sa sarili ko. Kasi meron talagang isang tao na darating sa buhay mo para baguhin ang pananaw mo. Papadudot, sinabi ko na wala akong oras na makipagrelasyon. Pero hindi naman ang magka-crush. Dahil pagkalipas ng ilang taon kong pagtatrabaho, sa cafeteria ay meron akong naging crush na regular customer namin. Hindi ko alam ang pangalan niya pero palagi niyang binubuo ang araw ko sa tuwing o-order na siya ng pagkain para sa tanghalian niya. Akala ko, Papadudot, ay magiging inspirasyon ko lang siya habang nagtatrabaho ako. Pero siya na pala ang babago ng pananaw ko, pati na rin sa buong buhay ko. Ito na po yung sukli nyo. Ma'am, 350 po. Thank you po. Next po sa pila. Good morning, Miss Beautiful. Good morning din po, sir. Ano pong order nila? Ano bang bestseller niyo dito? Bestseller po? Oo. Bakit parang nagugulat ka sa tanong ko? Hindi ba halos lahat naman ng kainan may bestseller? Oo nga naman. Tama po kayo dun, sir.
Sorry, nagtaka lang po ako kasi halos araw-araw na po kayong kumakain dito tapos ngayon nyo lang tinanong ang bestseller namin. Ganun ba? Para kasing paulit-ulit na lang ang ino-order ko eh. Kaya naisipan ko magtanong ngayon. Baka sakaling mas masarap ang maging kain ko kapag ikaw, Miss Beautiful, ang nagsuggest kung ano ang masarap na pagkain dito. Ano po? Yung combo 3 po, bestseller po namin yan. Okay. Bigyan mo ko ng isang order niyan. Eto ang bayad ko. And keep the change na rin, Miss Beautiful. Salamat. Dalhin ko na lang po sa table nyo, sir. Brian na lang. Brian na lang itawag mo sa akin. Sige, Miss Beautiful. Hintayin ko na lang sa table ko. Thank you. May pa keep the change pa? Piso lang naman yung sukli. Uy, grabe ka. Hindi mabubuo ang 1,000 kapag walang piso, no? Tsaka Bel, narinig mo yun? Tinawag niya akong Miss Beautiful. Grabe! Ang gwapo-gwapo niya talaga sa malapitan. Oo nga eh. At halatang gwapo ka talaga sa kanya. Oh, halos mapulit na kasi ang mukha mo sa sobrang laki ng ngiti mo. Naku, sigurado ako. Ramdam niya na may gusto ka sa kanya, kaya nagpapakyut yan sa'yo. Uy, nagpigil naman ako ng kilig ko. Gwapo niya lang talaga at ang sarap-sarap titigan ng mga mata niya. Ay, eto na naman po kami. Pasalamat ka at walang masyadong customer dito sa cafeteria. Kaya may time kayong maglandian dyan sa counter. Landian talaga? Ay, ano ba bang tawag mo doon sa mga titigan nyo kanina? Sayang nga, wala akong cellphone dito sa bulsa ko. Kasi alam mo, ang sarap niyong kuhaan ng video habang naglalandian. Ang lakas niyo maka-toothpaste commercial, girl! Eto naman, panhira talaga ng kilig moment to eh. Hindi ako naninira ng kilig moment mo, girl, ha? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na Manilenyo yan at probinsyana ka. Ano naman ngayon? Siyempre, alam mo naman na naglipa na rito sa Maynila ang mga lalaki may masasamang budhi at hindi magandang intensyon sa inosenteng kagaya mo. Hindi ko naman nilalahat ha, pero mabuti na rin yung nag-iingat ka pa rin. Mukha namang mabait si Brian. Disente pang tingnan. Tsaka halatang may pinag-aralan. Ayan na naman tayo sa mabait mo na yan. Huwag lang talaga kita makita-kita na umiiyak dahil sa lalaki na yan ha. Dahil kahit kailan, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, girl. Papadudot nursing graduate si Brian at madalas siyang tumambay at kumain sa cafeteria namin para mag-review para sa board exams nila. Nalaman ko yon nang minsan kaming saglit na magkakwentuhan ulit habang umu-order siya ng pagkain. At kapag hindi siya kumakain o nagre-review ay madalas niya akong kulitin sa counter, lalo na kapag walang customer. Yung pangungulit na may halong pagpapakyut kumbaga. Nakipag-close siya sa akin at nagpahiwatig na gusto niya akong ligawan. Pero dinidedma ko lamang siya, papadudot. Ayoko pa kasi talagang mag-boyfriend ng mga panahong yon. At sinabi ko sa kanya ang tungkol doon na priority ko ang pagtatrabaho para makapagpadala ng pera sa pamilya ko sa probinsya. Wala naman daw problema sa kanya at naiintindihan niya ang sitwasyon. Okay lang din daw sa kanya na magkaibigan muna kami, at least mas makikilala namin ang isa't isa. Papadudod sa kabila ng mga paalala sa akin ng kaibigan kong si Mel, ay hinayaan ko pa rin ang sarili ko na mapalapit kay Brian. Hindi ko naman kasi talaga ma-deny na malaki ang pagkakagusto ko sa kanya nung una pa lamang. Lalo na ngayon na gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa akin. Kaya hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na tuluyan ang mahulog sa kanya. Lalo na at si Brian ang palaging nandyan para sa akin. Hello, Tay! Kumusta na po kayo dyan ng mga kapatid ko? Nakuha niyo po ba yung pinadala kong pera kahapon? Oo, anak. Nakuha ko na kagabi. Salamat ha. Eto nga't kabibili ko lang ng supplies dito sa bahay. Mabuti naman.
Hindi na po kasi kayo nakapag-reply sa text ko kahapon eh. Kaya akala ko nagka-problema na naman sa remittance center. Walang problema ron, anak. Dito sa bahay ang meron. Ho? Anong problema dyan sa bahay, Tay? Ano kasi, kasi, paano ba? Ano po, Tay? Bakit parang nahihirapan kayong sabihin? Tungkol po ba saan yan? Tungkol sa kapatid mo. Si Annie kasi. Oh, ano pong problema kay Annie? Tay, pinapakaban nyo naman ako eh. May bagsak bang grades ang batang yan? Nakipag-away ba sa school? Nag-guidance? Andrea, anak. Buntis si Annie. Buntis yung kapatid mo. Ano po? Tay, pakiulit nga. Tama ba yung narinig ko? Oo, tama lahat ng narinig mo. Magtatatlong buwan ang buntis ang kapatid mo. Umamin siya sa akin kagabi. Yun ang dahilan bakit hindi kaagad ako nakapag-reply sa'yo. Hindi ako mapakali. Hindi rin ako nakatulog kaiisip kung paano sasabihin sa'yo. Ano ba naman yan, Tay? Ano po ba kasing nangyari? Paanong nabuntis? Eh di ba kabilin-bilinan ko sa kanya na wala mo ng boyfriend? Ay, nandyan ba yung si Annie, Tay? Pakausap nga po ako. Nakapanggigil talaga yung batang yan eh. Wala siya dito, anak. Nasa bahay ng lola mo. Saka, huwag mo na rin siguro pagalitan. Nag-usap na kami kahapon. Magdamagdangang nag-iiyak ang kapatid mo. Tay, wala po akong pakialam kahit maghapon pa siyang mag-iiyak ulit. Basta pag uwi niya mamaya, sabihin niyo na tumawag ka agad siya sa akin. Ngayon na nga lang po ako nakapagpahinga sa trabaho. Tapos ganitong balita pang sasalubong sa akin. Kasira talaga ng araw yang si Annie, oh. Sige, mamaya. Patatawagin ko agad siya sa'yo kapag nakauwi na siya dito. Grabe naman po kasi, Tay. First year college pa lang siya tapos natuto ng lumandi. Swerte nga po siya, nakatungtong siya ng college eh. Eh ako po, halos magkandakuba na ako kakatrabaho para lang mapag-aral siya. Kasi ang pangako niya, magtatapos siya at tutulungan niya tayo. Nagsisisi naman yung kapatid mo sa nangyari. Pero sinabi ko nga sa kanya na wala na tayong magagawa pa dahil nakabuo na sila ng boyfriend niya. Mabuti na lang at handa rin siyang panagutan ng lalaki. Eh mabuti na lang po talaga. Kasi kung hindi, ako mismo magpapalaya sa kanya dyan sa bahay natin. Sige na po, Tay. Bababa ako na tong tawag. Sobra na po talaga akong na-stress eh. Text nyo na lang po ako kapag nakauwi si Annie para ako na lang pong tatawag dyan sa inyo. O sige anak, mag-iingat ka dyan ha. Salamat po, Tay. Kayo din po. Bye. Nakakainis naman talaga, oh. Yan ang landi-landi kasi. Hi, Andrea. Kanina ka pa ba? Sorry kung ngayon lang… Teka, okay ka lang ba? Bakit parang namumula yung mukha mo sa galit? Pwede nga lang sumabog na ako sa galit baka sakaling gumaan pa yung pakiramdam ko. Ay, o sige. Sabihin mo sa akin kung ano man yung problema mo. Baka sakaling mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Wag na. Pasensya ka na, Brian, ha? Baka masira ako pa yung araw mo kapag kunwento ko sa iyo yung nangyari. Ano ka ba? Makita pa lang kita, buo na ang araw ko. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano man yung gumugulo sa isipan mo. Saka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Makikinig ako sa kahit na anong problema mo. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Dahil ayoko nakikitang nalulungkot ka o nahihirapan. Alam mo naman kung bakit, di ba? Kasi espesyal ka para sa akin, Andrea. Papadudot, hindi ko alam kung bakit parang sobrang unfair ng pamilya ko sa akin. Ginagawa ko ang lahat para mapabuti ang buhay nila. Naming lahat. Kaya nga hindi na ako nagpumilit pa na tumuloy sa pag-aaral ko sa college at lumuwas na lamang ng Maynila para magtrabaho. Kasi gusto ko na hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, napagtapos ko naman ang mga kapatid ko at magtulungan kami na mapabuti ang buhay namin. Pero hindi na yata nila pinapahalagahan ang ginagawa ko. Hindi nila sineseryoso ang mga pagsasakripisyo ko para sa kanila.
Kaya minsan ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagod sa mga ginagawa ko. At sumama ang loob ko dahil sa pamilya ko. Papa Dudut, huminto na lamang muna ang kapatid ko sa pag-aaral. Ang dalawa ko pang kapatid na lalaki muna na nasa high school ang sinusuportahan ko sa pag-aaral nila. Pero nalaman namin na medyo maselan pala ang pagbubuntis ni Annie. Kaya nakiusap ang tatay ko na dagdagan ng pera na pinapadala ko sa kanila. Siyempre wala naman akong nagawa kung hindi ang mag-overtime sa trabaho. Wala din naman kasing trabaho ang boyfriend niya at hindi rin masyadong nagbibigay ng suporta ang mga magulang nito. Isa pa'y naaawa din naman ako sa kanila lalo na sa kapatid ko. Kaya hanggat kaya ko ay sinusuportahan ko muna ang pagbubuntis niya. Papa Dudut, mabuti na lamang kahit papaano ay palaging nasa tabi ko si Brian. Pinaparamdam niya sa akin na kahit parang hindi ako pinapahalagahan ng pamilya ko, nandyan naman siya para iparamdam na importante ako sa buhay niya. Palagi siyang nakikinig sa mga kwento ko, Papa Dudut, na minsan ay paulit-ulit na lamang. Pero sinasamahan niya ako sa mga oras na nadadown talaga ako. Hanggang tuluyan na ngang nahulog ang loob ko sa kanya at nagkaroon kami ng relasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, eto na yung point na kailangan kong balansehin ang lahat. Ang pagiging girlfriend ko kay Brian at ang pagiging anak at ate sa pamilya ko. Ayoko rin kasing maging responsable kaya ginawa ko ang lahat para hindi ko mapabayaan ang responsibilidad ko sa kanila. At mula nga nang malaman kong buntis ang kapatid kong si Annie, todo bantay sarado na nga ako sa kanya. Naging limitado na rin po ang perang pinapadala ko kina tatay kasi nalaman ko na may trabaho na pala ang boyfriend ng kapatid ko. At ayokong iasa nila sa akin ang lahat ng mga gastusin sa pagbubuntis ni Annie. Gusto kong maging responsable din siya sa sitwasyon na pinasok niya. Samantala, Papa Dudut, kaming dalawa ni Brian naging maayos naman ang relasyon sa paglipas ng mga buwan. Masaya ang pagsasama namin bilang magkasintahan. Pero syempre hindi talaga maiiwasan ang mga problema. Habang tumatagal kasi, mas nakikilala ko ang totoong ugali ng boyfriend ko. May mga bagay din kaming hindi na pagkakasunduan. Papa Dudut, sobrang seloso kasi ni Brian to the point na pati ang mga kababata kong sina Ronnie na nangungumusta lamang sa akin sa chat binibigyan niya ng mali siya at iba pang mga tao sa paligid ko. Pero sa kabila ng mga yon, Papa Dudut, may napansin akong kakaiba sa kanya. Para kasing may mga nililihim siya sa akin. Yung tipong seloso siya pero parang siya pa yung mas may tendency na gumawa ng kalokohan. Ewan ko kung paranoid lamang ba ako dahil sa mga paulit-ulit na paalala sa akin ni Belle o sadyang gumagana ang women's intuition ko sa relasyon naming dalawa. Hanggang isang araw ay may napatunayan nga po ako, Papa Dudut. Nananadya talaga tong si Brian, oh. Di pa makontak. Isa pa nga. Buwisi talaga, oh. Malapit na ako mag-in sa trabaho. Teka, nandiyan na yata si Belle. Belle, halika muna dito. O bakit? Duty na tayo, ha? Halika muna saglit. May sasabihin lang ako sa'yo. Ayan, dito na lang. Wala naman sigurong makakarinig sa atin dito. Aba girl, ano bang meron, ha?
Bakit kailangan dito pa tayo sa stockroom mag-usap? Krimen ba yan? Bel, may problema ako. Nilapitan kita kaagad kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ganito, bale, mahigit 1 buwan na kasi akong di tinatatnan. Hala? O tapos? Tapos syempre, hindi na ako mapakali. Araw-araw na akong kinakabahan kaya ayun, nag-PT ako. Nag-pregnancy test ka? Oh, anong resulta? Uy, Andrea, ano? Positive o negative? Ito, Ano ba yan, Andrea? Seryoso ba yan? Buntis ka talaga? ito yung sabi eh. Pangatlong try ko na nga to. 2 linya pa rin yung lumalabas. Ano ko ba naman, girl? Ano ba yung pinasok mo? Ikaw itong nagsabi sa akin na never ka magpapabuntis nang wala sa oras, di ba? Alam ko. Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko. Nasistress na nga ako eh. Salita ka kasi ng salita ng tapos eh. Ayan tuloy. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo niyan? Tsaka girl, nasabi mo na ba kay Brian yan? Hindi pa nga eh. Kasi nga may iba pa kaming problemang inaayos. Alam mo naman na ilang linggo na kaming nagkakalabuan, di ba? Sabi niya busy lang siya sa pagre-review niya. Pero parang hindi naman. Saka ayokong pagsabay-sabayin lahat. Lalo lang kaming magkagulo. Tapos ilang araw ko na rin siyang hindi makontak. Ano? Andrea, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Bel, paano na to? Ay naku, pati tuloy ako nai-stress sa'yo. Ang pinakamabuting gawin mo ngayon, ha? Huwag mong tigilan ang katatawag dyan sa Brian na yan. Ipaalam mo sa kanya ang sitwasyon mo. Kaya magalit siya o ano, ang mahalaga, malaman niya. Aba, cargo niya yan, ano? Paano nga kung hindi na siya magpakita? Yan ang ipagdasal mo na wag naman sana mangyari. Kasi Andrea, napakalaking responsibilidad ng ipinagbubuntis mo. Alam mo yan. Kung bakit naman kasi hindi ka nakinig sa akin eh. Dapat nung una pa lang, iniwasan mo na talaga ang Brian na yan eh. E di sana wala kang ganyang problema ngayon. Papadudot, akala ko talaga dati ay sa mga pelikula lamang nangyayari ang mga ganong klase ng senaryo. Yung luluwas ng Maynila ang isang probinsyanang babae, makakakilala ng gwapong Manilenyo, mabubuntis at pagkatapos ay hindi na magpapakita o magpaparamdam pa sa kanya kahit kailan. Nakakatuwa na nakakagalit kasi parang nananadyang kapalaran. Para bang may boses sa loob ko na nagsasabing yan kasi nagpaloko ka. Yan kasi mahilig kang magsalita ng tapos. Papadudot, hindi ko na nga muli pang nakontak o nakita si Brian pagkatapos ko makatanggap ng isang text mula sa kanya na nakikipaghiwalay na siya sa akin. Walang kahit na anong paliwanag kung bakit kahit sinabi ko sa kanya na buntis ako at siya ang ama. At hindi na nga siya muli pang nagparamdam sa akin. Papadudot, walang gabi na hindi ako umiiyak ng dahil doon. Palagi kong pinagdarasal na sana ay muling magpakita si Brian sa akin. Para sana may pagkakataon pang magkaayos kami kahit na alang-alang man lang sa bata. Pero walang nangyaring ganon, Papadudot. Kasi hindi na talaga ako binalikan pa ni Brian. Papadudot, lumipas ang ilang linggo, inilihim ko sa pamilya ko at sa ibang mga nakakakilala sa akin ang pagbubuntis ko. Hindi rin naman halata sa akin dahil medyo may kalakihan ang pangangatawan ko. Ayoko kasing magmukhang kawawa at ayoko magbago ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid ko. Ang pananaw ko kasi, di bali nang hindi ganon kataas ang narating ko sa buhay. Basta ang mahalaga, may isa akong salita at hindi pumapalpak sa mga diskarte at plano ko sa buhay. Papadudot, ng mga panahong wasak ako dahil sa pag-iwan sa akin ni Brian, ay dumating naman ang isang matagal ko ng kaibigan na si Ronnie. Natsyempohan kasing nasa Maynila rin siya noon. Napadalas ang pangungumusta niya nang malaman niyang magkalapit lang ang pinagtatrabahuhan namin. Hanggang sa niyaya niya akong lumabas para raw makapagkwentuhan naman kami ng personal.
at pumayag naman ako, Papa Dudut. At hindi ko po inaasahan na magkakaroon pala ng mas malalim na dahilan ng pagkikita naming yon, Papa Dudut. Sorry. Grabe yung digay mo. Parang palaka. Busog. Sarap talaga ng pagkain dito. Sinabi mo pa. Pero alam mo, Andrea, napansin ko, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ang lakas mo pa rin kumain. Pero di ka naman tumataba. Ikaw din, hindi ka pa rin nagbabago. Bully ka pa rin. At pogi pa rin, di ba? Kaya nga crush mo pa rin ako hanggang ngayon eh. Yak! Ang sabihin mo, filingero ka pa rin hanggang ngayon. Ikaw kaya yung matagal nang may crush sa akin. Binasted lang kita noon kaya nagtampo ka pa kunwari. Aray ko naman. Pinaalala pa talaga. Pero at least, di ba? Alam mong matagal na ako may feeling sa'yo. Saka malay mo, ito na pala yung chance natin para magkatuluyan tayong dalawa. Kaya mo pala ako niyayang lumabas. Kasi papasadahan mo ko ng mga hugot at banat mong ganyan. Hindi naman. Pero syempre, parang first date na rin natin to after ilang years na hindi tayo nagkita, no? Baka ilang years ka naman, akala mo 10 taon na yung nakalipas. Oh, bakit? Bilangin mo. 6 na taon na yata mula nung lumuwas ka rito sa Maynila. At ni isang beses, hindi ka man lang yata umuwi sa atin para magbakasyon. Miss kaya kita. Huwag kang ang madrama dyan. Kahit naman hindi tayo nagkikita. Nagkaka-chat naman tayo ah. Sus, nagre-reply ka lang naman pag kinukumusta kita eh. Pero ako, hindi mo naman ako naaalala. Hindi mo ba ako na-miss? Na-miss kita. Pati yung mga kaklase natin nung high school, yung mga naging teacher natin dati, yung paborito nating lugawan sa likod ng school, yung park na paborito nating tambayan, yung bahay namin, si tatay, si Ani. Marami naman ako na-miss sa probinsya, no? Oh, kung namimiss mo pala, ba't hindi ka na lang umuwi? Sumubay ka na sa akin. Total, nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan ko. Doon na lang tayo sa Bicol maghanap ng trabaho. Pareho lang naman eh. Baliw, hindi ganun kadali yun, no? Mas marami at mas magaganda pa rin ang oportunidad dito sa Maynila. Stress ka naman tapos malungkot pa. Kasi malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Saka hindi lahat ng tao dito sa Maynila mapagkakatiwalaan. Kung walang permanente sa mundo, mas lalong walang permanente dito. Oh, ba't natahimik ka yata? Wala lang. Parang bigla ka rin kasing naging seryoso eh. Kanina patawa-tawa lang tayo. Tapos biglang palalim na ng palalim yung topic. Ano ka ba? Matagal na akong seryoso sa'yo. Ikaw lang naman ang hindi. Lagi mo nga napaglalaruan yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Alam mo, naguguluhan na talaga ako sa'yo. Minsan hindi ko na alam kung nagbibiro ka pa ba, nangaasar, nagpapatawa. O sige, lilinawin ko na ngayon. Andrea, mahal kita. Matagal na. At sa sobrang tagal ng pagpapahintay at pagpapaasa mo sa akin, lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na ikaw pa rin talaga yung laman ng puso ko. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, sa dami ng nakilala kong babae, hindi pa rin kita makalimutan. Kaya sana this time, tanggapin mo na yung pagmamahal ko sa'yo. Papadudot dahil sa sinabing yon ni Ronnie ay para akong biglang nakakita ng liwanag mula sa dumidilim kong mundo. Yung tipo na biglang nagkaroon ng kasagutan ng mga tanong at problema ko sa buhay. Kaya ng araw ding yon ay sinagot ko na kagad si Ronnie at naging kami na nga. Nagsimula na rin akong magplano para sa aming tatlo ni Ronnie at nang ipinagbubuntis ko. Oo, plano ko na si Ronnie na ang pasasagutin ko sa responsibilidad na iniwan ni Brian sa akin. Mahal ako ni Ronnie at alam ko
na kapag nalaman niya ang tungkol sa ipinagbubuntis ko ay matatanggap niya ito. Kahit ang totoo, Papa Dudut, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Basta ang mahalaga sa akin ay ang kapakanan ko at ang magiging anak ko. At hindi ako uuwi sa aming probinsya na isang disgrasyada. Hindi ako pagchichismisa ng mga kapitbahay namin at kamag-anak. Papa Dudut, sa puntong ito, alam kong maraming kabarangay ang maiinis sa akin. Pero ano bang magagawa ko? Yon ang totoo. Ang solusyon na ang lumalapit para sa problema ko. Tatanggihan ko pa ba? Papa Dudut, matagal na rin namang kaming magkaibigan ni Ronnie at matagal na rin siyang nanliligaw sa akin. Kilalang kilala ko na siya. Mabuti siyang tao at alam kong tapat siya sa mga pangakong bibitawan niya sa akin. Pakiramdam ko ay ligtas ako pagkasama ko siya. Mali ko lang talaga na hindi ko siya binigyan ng pagkakataon dati. At sana wag niyong isipin na ginagamit ko lamang si Ronnie. Oo, kailangan namin siya ng anak ko. Pero bukod doon, ay hindi naman siya mahirap mahalin. Kaya nga hindi na ako nagpakipot pa. Tinanggap ko, Papa Dudut, ng buong buo ang kapalarang naghihintay sa akin. Kasama ng pagbabalik ni Ronnie sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang yayain nga ako ni Ronnie na umuwi ng probinsya namin ay hindi na ako tumanggi pa. Nag-resign na rin po ako sa cafeteria at sinabi nila sa akin na pwede pa rin daw akong bumalik kapag naisipan ko. Dahil naging mabuting trabahador naman daw ako sa kanila. Papa Dudut, bago kami umuwi sa Bicol ni Ronnie ay sinabi ko sa kanya na gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay. Gusto ko nang magpakasal kami at bumuo ng pamilya. At nang sinabi ko yon sa kanya ay nakita ko na talagang nagulat siya. Alam niya kasi kung gaano ako kaseryoso sa pagtatrabaho para sa pamilya ko. Tapos ay bigla akong magyayayang magpakasal. Pero dahil mahal niya ako ay sinang-ayunan niya rin ang gusto kong mangyari. Kaya nang umuwi nga kami ng probinsya ay sinabi na rin namin kina tatay na magpapakasal na kami ni Ronnie. Pati sila ay nagulat din, Papa Dudut. Pero dahil nangako naman ako na hindi ako hihinto sa pagbibigay ng suporta financially sa bahay, hindi na rin sila nakatanggi pa. Si Ronnie naman ay naghanap ng trabaho sa probinsya namin. Hindi pa kami nagsasama pero madalas siya sa bahay namin. At ang usapan namin sa oras na makasal kami ay sa bahay muna namin kami titira. Nagbukas din kasi ako ng munting tindahan para may pinagkakakitaan ako. Papa Dudut, kahit papaano ay nabawasan talaga ang bigat na nararamdaman ko dahil sa problema ko. Sabi na nga ba at mahal na mahal ako ni Ronnie. Kaya papayag siya sa lahat ng mga plano ko. Kaya lang syempre bago mangyari ang lahat ng iyon ay kailangan ko pa rin ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. At yon ang isa sa mga problema ko na hindi ko alam kung papaano ko lulusutan. Hanggang sa si Ronnie na nga ang nagsimulang makapansin ng lahat-lahat, Papa Dudut. Andrea, alam mo, may napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Parang masyado yatang maluluwag ang sinusuot mong mga damit. Ha? Ano kasi? Medyo mainit na kasi yung panahon ngayon kaya eto, yung maluluwag lang ang naiisipan kong isuot para presko. Mainit ang panahon o may gusto ka lang itago? Andrea, may gusto ka bang sabihin sa akin? Bakit parang ang seryoso mo naman, Ronnie? Ay, buntis ka ba? Ha? Andrea, gusto kong malaman ang totoo mula sa'yo. Matagal ko nang napapansin na iba na ang paglaki ng katawan mo. Pati na ang mga kilos mo.
Ngayon uulitin ko ang tanong ko. Buntis ka ba? Ronnie, sorry. Ay. So tama nga ang mga hinala ko. Galit ka ba? Sorry talaga. Matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Hindi ako galit, pero ang totoo, medyo nakakagulat na nakakasama ng loob. Kasi pakiramdam ko, wala kang tiwala sa akin. Andrea naman, bakit kailangan mo magsinungaling at itago sa akin to? Kasi nga natatakot ako. Natatakot ako na pag nalaman mong buntis na ako sa ibang lalaki, baka magbago yung tingin mo sa akin. Baka iwan mo ko. Alam mo namang hindi ko gagawin sa'yo yun, di ba? Mahal kita eh. Sinabi ko na sa'yo dati pa. Lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Naibigay lang sa'yo yung buhay na gusto mo. Basta magpakatotoo ka lang sa akin. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Sasabihin ko rin naman sa'yo talaga lahat. Hindi ko lang din talaga alam kung paano. Siguro nahihiya rin ako. Kilala mo naman ako, di ba? Mataas yung pride ko. Ayokong napag-uusapan ng ibang tao. Ayokong isipin nila na hindi na nga ako nagtapos ng pag-aaral. Tapos naging disgrasyada pa ako. Nalalaki yung anak ko na walang kinikilalang ama. Kaya kinailangan mo ako, ganun? Kaya tinanggap mo ako kasi alam mong sobrang laki ng pagmamahal ko sa'yo at pwede kong akuin yung pagiging ama ng batang dinadala mo. Tama ba? Ronnie, sorry talaga. Alam ko nasaktan kita dahil nagsinungaling ako. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinagot dahil lang sa kailangan kita. Kinailangan kita kasi mahal kita. At ayoko nang mawala ka sa akin. Please, wag ka nang magalit. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo na ako. I'm sorry. Sorry talaga. Tana, huwag ka nang umiyak. Hindi ako galit sa'yo, okay? Medyo sumama lang talaga yung loob ko sa nagawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun, mababawasan na yung pagmamahal ko sa'yo. Ronnie, huwag mo akong iiwan ha. Hindi ko kakayanin pag nawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, Andrea. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Aalagaan kita at ang magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako, ayusin ko tong gusot na to. Paghanda na ako at okay na ang lahat, aaminin ko rin kina tatay ang totoo. Basta ngayon, kailangan kita sa tabi ko. Ikaw ang lakas ko, Ronnie. Mahal na mahal kita. Papadudot na kahinga na rin po ako ng maluwag matapos ang pag-uusap naming yon ni Ronnie. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nasaktan siya at naguluhan sa mga nalaman niya. Pero mas pinaramdam niya pa rin ang pagmamahal at pagtanggap niya sa akin at sa anak ko. Papadudot, dalawang bagay ang naramdaman ko noon. Saya at takot. Saya dahil sa wakas ay hindi na lalaking walang ama ang batang dinadala ko. Isang bubong or isang buong pamilya na kaming tatawagin. At takot naman dahil baka isang araw tulad ng nangyari sa amin dati ni Brian ay magbago din ang lahat sa amin ni Ronnie. Ayokong mangyari yon, Papadudot. Kaya naman sinikap kong masuklian ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay ni Ronnie sa akin. Papadudot, nalaman na rin ni tatay ang tungkol sa pagbubuntis ko pero syempre si Ronnie na ang itinuro kong ama ng dinadala ko. Pinangatawanan ni Ronnie ang pag-ako niya sa anak ko. At habang inihahanda ang lahat para sa kasal namin ni Ronnie, ay todo ingat naman ako sa pagbubuntis. Si Ronnie naman ay abalang-abala sa pagtatrabaho. Lalo ko tuloy mas naramdaman kung paanong magkaroon
ng isang buong pamilya. Kaso lang ay hindi pala ganon kadali ang lahat, Papa Dudut. Lagi pa rin palang may gusot. Hindi pa rin nawawala ang mga problema. Nalaman ko kasi na plano palang mag-abroad ni Ronnie. Nagpasa na siya ng resume sa isang agency at nakaset na siya para sa isang interview. Sa punto na yon ay hindi ko na napigilan ang nararamdaman kong galit at takot, Papa Dudut. Galit dahil hindi niya kaagad sinabi sa akin ang mga plano niya at takot naman dahil baka kapag umalis si Ronnie ay hindi na siya bumalik sa amin ng baby ko, Papa Dudut. Ano ba kasing ikinagagalit mo? Gusto ko lang naman gawin yung sa tingin kong tama at mas makakabuti para sa magiging pamilya natin. Tingnan mo nga oh, wala tayong sariling bahay. Maliit lang kinikita ko sa trabaho. Bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Kaya kailangan na natin ng mas malaking mapagkakakitaan. Ayun na nga eh. Bubuo na nga lang tayo ng sariling pamilya, tapos nagiging makasarili ka pa. Sa ginagawa kong to, ako pa talaga ang nagiging makasarili? Inako ko na nga yung pinagbubuntis mo eh. Kahit hindi naman talaga akong ama niyan. Tapos isusumbat mo sa akin ngayon na makasarili ako? Ang unfair mo naman, Andrea. Ba't ka naman ganyan? So ano? Nagsisisi ka na? Pinagsisisihan mo yung isang bagay na tinanggap mo naman? Ano? Pabida lang ba yung ginawa mo dati? Nagpapakabayani ka lang kaya inako mo tong baby ko? Nagpapakabayani? Saan naman galing yan? Andrea, hindi ako nagsisisi. Ayoko lang na parang pinapalabas mo na wala akong kwenta. Na wala akong ibang inisip kundi sarili ko lang. Eh paano ko hindi iisipin yon, Aber? Nagkwekwentahan na eh. Ikaw yung naunang banggitin yung pag-ako mo sa anak ko. Siyempre ano na lang ang mararamdaman ko, di ba? Di mo kasi ako naiintindihan eh. Ako muna kasi ang intindihin mo. Huwag yung puro ikaw. Isipin mo muna tong sitwasyon natin bago mo pairalin ang init ng ulo mo at pagtasan ako ng boses dito. Ano ba nangyayari dito? Sa labas pa lang ng bahay, rinig ko na yung sigawan yung dalawa. Hindi ba kayo pwede mag-usap na masinsinan? Pasensya na po, Tay. O Andrea, ba't nananahimik ka? Baka may gusto ka sabihin ngayon. Wala po, Tay. Pasok na ako sa kwarto, magpapahinga na ako. Tama ba yung narinig ko kanina? Totoo bang hindi si Ronnie ang ama ng dinadala mo? Tinatanong kita, Andrea! Andrea, sabihin mo na kasi. Para matapos na rin tong pagtatago natin. Okay, sige. Sasabihin ko na ang lahat. Tama po yung narinig niyo, Tay. Hindi si Ronnie ang ama ng anak ko. Pinalabas ko lang na siya kasi ayokong mapahiya sa inyo at sa mga kamag-anak natin. Kasi, di ba ako yung ma-pride? Nagsasabi na hindi magpapabuntis ng wala sa oras, na hindi magiging disgrasyada. Pero anong nangyari? Kabaliktaran lahat. Kaya eto na po yung totoo. Disgrasyada talaga ako. Nabuntis ako ng isang tiga Maynila. At pinaako ko lang kay Ronnie magiging anak ko. Pero anak, bakit? Bakit kailangan mo magsinungaling pati sa akin? Alam mo ba kung ano yung pinaparamdam mo sa akin ngayon? Na wala akong pinagkaiba sa mga taong huhusgahan yung mga maling nakikita sa'yo. Tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo? Kasi tayo ako po yung may problema. Hindi ko kayang tanggapin na nagkamali ako. Na nagkamali yung panganay nyo. Na hindi ko matutupad yung pangako ko sa inyo. Hindi na nga ako nakapagtapos. Nabuntis pa ako ng isang irresponsableng lalaki. At ang hirap po, Tay. Kasi kinailangan ko pang saktan si Ronnie. Para lang may maitama sa mga nagawa ko. Andrea, alam ko naman na sa umpisa pa lang, hindi talaga magiging tayo kundi lang dahil sa bata. Pero minahal at tinalagaan pa rin kita. Ang hindi ko nga lang matanggap, yung nakikita mo lang ako bilang ama ng magiging anak mo. Bilang lalaki na sasalo ng responsibilidad mo.
At hindi bilang asawa. Hindi bilang isang lalaking mamahalin mo rin ang buong buo. Anak, sana una pa lang, sinabi mo na sa akin na ganito pala ang sitwasyon mo. Baka sakaling natulungan pa kita. Hindi na sana umabot pa sa ganito. Tay, sorry po. Ronnie, sorry. Pero gulong-gulo talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat ng walang nasasagasaan. Kasi ni sarili ko nga, hindi ko na matulungan. Hindi ko na mapatawad. Kaya tatanggapin ko kung sa puntong to, mahihirapan din kayong intindihin ako. Kasi sa totoo lang po, hirap na din akong intindihin ang sarili ko. Papadudot ang sabi nila kapag nagsabi ka na ng katotohanan. At kapag natuldo ka na ang pagsisinungaling mo, gagaan na ang pakiramdam mo. Pero bakit sa akin ay parang kabaligtaran? Kasi noong gabi na nasabi ko na kay tatay ang tungkol sa totoong ama ng ipinagbubuntis ko, parang literal na bumagsak sa akin ang kalangitan. Yun ang isa sa mga pinakamabigat na eksena sa buhay ko, Papa Dudut. Doon ko kasi na-realize na ang selfish ko pala. Sa kagustuhan ko ng maging isang role model sa mga tao sa paligid ko. Niloko ko hindi lang ang pamilya ko, kundi pati na rin ang sarili ko. Sa takot kong mapahiya sa mundo, nasaktan ko ang natatanging lalaking tinanggap ang buong pagkatao ko. At ang nakakapanghina pa doon, yung maiisip mong parang kahapon lang ay ang saya-saya mo. Parang kahapon lang ay okay na ang lahat at konti na lamang ay parang kumpleto na ang buhay mo, tapos ngayon ay biglang binawi na ng pagkakataon ang lahat. Papadudod sa ngayon ay mag-isa na muna akong nakikipagsapalaran at inaayos ang lahat ng problema na meron ako. Mas pinili ko na munang ayusin ang sarili ko kaya lumuwas ulit ako ng Maynila at nagtrabaho. Nakapanganak na ako at mag-iisang taon na rin ang munti kong anghel. Siya rin muna sa ngayon ang nag-iisang pinaguhugutan ko ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Pero syempre nandyan pa rin si tatay na umaalalay din sa akin sa kabila ng lahat ng mga nangyari at pagsisinungaling ko sa kanya. Tungkol naman po kay Ronnie, hindi pa kami nagkakaayos pagkatapos ng huling pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Aaminin ko na nami-miss ko na si Ronnie at napamahal na rin siya sa akin. Pero pareho pa namin kailangan ng panahon para maghilom. Kapag nangyari yon at may puwang pa rin ako sa puso niya, gusto kong malaman niya na nandito lamang ako at naghihintay sa pagbabalik niya. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagpili ng istorya ko. At sana po ay may natutunan dito ang ating mga kabarangay. God bless po and more power po sa lahat ng bumubuo ng inyong programa sa radyo, Papa Dudut. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Andrea. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.